Meron pong panawagan ng isang grupo ng mga retired men in uniform. Isang panawagan para sa paggalang at parangal, pagpaparatang na hindi katanggap-tanggap umano sa pagtrato ni Senator Raffy Tulfo ng mga mamamayan at mga men in uniform during Senate hearing. So ito ay isang koalisyon ng mga nag-aalalang mamamayan na mariing kumukundina sa hindi paggalang at pagkalalaki na gawain na umano na isinagawa ni Senator Raffy Tulfo laban sa mga kasapi ng militar at sibil sa pamamagitan ng kanyang himpilan ng radyo o kaya man sa pagdinig sa Senado. Partikular, kinundina ng grupong ito ang isang insidente noong 2020 na tungkol kay hindi magandang pagtrato ni Raffy Tulfo before naging senador yan noong 2022 kay Private First Class Raymond Canlug, isang dedicated na sundalo umano na buong tapang na naglingkod sa bayan. Nakakalungkot umano na makita na si Senator Raffy Tulfo ay walang paggalang umano sa sakripisyo at mga ginawa ng mga miyembro ng sandatahang lakas. So ano nga ba yung nangyari dito kay PFC Raymond Canlog doon sa programa ni Senator Raffy Tulfo? So tingnan mo natin, pakinggan natin yung parte, yung bahagi ng programa ni Senator Raffy Tulfo. Ito ay makita natin sa website ng kanyang programa na Tulfo in Action, Idol in Action, at saka sa kanyang programa sa Wanted sa Radyo. Okay, pakinggan natin to. Kawawa na may mga kasama mo, iiwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. Oh. Ngunit maling-mali si Senator Raffy Tulfo sa kanyang sinabi na duwag at saka maghahanap ng nanay si PFC Canlog dahil 20 days after ng kanyang interview sa Idol in Action Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Namatay po si PFC Canlog sa kanyang pakikipaglaban dahil maraming beses siyang pinagsabihan na duwag ni Senator Raffy Tulfo. So maling-mali yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na duwag si PFC Canlog dahil namatay siya in action doon sa Barangay Pinditin sa Datu Salibo, Maguindanao noong July 29, 2020. So tulad ng isang magiting na sundalo, inalay ni PFC Canlog ang kanyang buhay para sa bayan. Kaya ang mga retired na ito ng mga sundalo, men in uniform, na nanawagan na sana pagbigyan at give appreciation doon sa mga sundalo na nagbuhis-buhay para sa bayan. Narito po ang larawan ni ito, makita nyo to sa Facebook, lalo na sa ibang mga vloggers, andyan po yan. So itong mga pangalan ng mga pumirma doon sa manifesto doon sa kanilang panawagan na sana galangin ang mga resource speaker sa Senado at kahit na din sa ginagawa niya sa radyo. Dahil kumakalat ito ngayon sa Facebook at sa ibang mga social media, naglabas na rin ng statement si Senator Raffy Tulfo tungkol dito sa issue na to dahil nangyari naman ito more than 3 years, less than 4 years, July 2020. So, panoorin natin muna ang buong interview kung saan parang naging kawawa doon si PFC Canlog. Pagkatapos basahin natin ang statement ni Senator Raffy Tulfo. Pwede ka makulong, sir. At sisiguraduhin namin makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Alam mo, sir, ito ako muna magsalita, makinig ka. Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro, sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong mama. Hindi nga. Oh. O dili kaya, nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mong mama mo. Hindi, ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army,
para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka ulit sa isang psychological test. Neurotest kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi sir, para sa akin assessment ko, pagdating po sa engkwentro, iwan mo yung mga kasama mo dahil duwag ka. Duwag ka. Naglabas na din ng statement ang opisina ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa isyong ito. Narito ang kanyang statement. It has come to our office attention that a spliced video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago, in 2020, is making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by the manifesto criticizing Senator Raffy Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyong pampolitika. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ang kanyang ama, na si Lieutenant Ramon S. Tulfo Sr., ay miyembro ng Philippine Scouts na lumaban sa mga Hapon at kalaunan ay nalipat sa Philippine Constabulary at na-promote bilang colonel dahil sa pagiging commander na babad sa operasyon sa field. Ang kanya namang lolo na si PFC Felix Tulfo ay isa ring miyembro ng Philippine Scouts at kasama sa mga nasawi sa Bataan Death March sa Capas, Tarlac. Parehong nakahimlay ang ama at lolo niya sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. Dagdag pa sa kanila ay ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng United States Army Forces in the Far East o USAFE, si Staff Sergeant Sabas Tulfo, na pinadala rin dito sa Pilipinas upang lumaban kasama ng mga Pilipino. Katunayan ito na dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Canlog na si Desiree Siraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pagbubuntis niya. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad nang last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation nang makaengkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang civilian na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Hinihikayat namin ang lahat na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na isyu na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at serbisyo natin sa bayan para lang isulong ng iilan ang kanilang mga personal na interes, lalo na sa politika. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo. Patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. Yan po ang official statement ng opisina ni Senator Raffy Tulfo. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo? May mali ba si Senator Raffy Tulfo? Nasobrahan ba? Comment below. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat.